Subic Bay shipyard will be owned in China, causing concern in the Philippines. China seeks commercial footing in a strategic port that was once the largest U.S. naval facility in the Far East. A pair of Chinese companies are in the process of purchasing a large shipyard in Subic Bay from the South Korean Hanjin Group, local media reported Saturday. The port, formerly known as Subic Bay Naval Base, is home to thousands of U.S. sailors and their families before the Navy left in 1992. The port is still a regular port of call for warships and U.S. Marines who make landfall beaches near Zambales province. The importance of Subic has grown in recent years amid Chinese efforts to build military facilities on artificial islands and claim sovereignty over territory in the west in the South China Sea. News of the Chinese investment plan was greeted with concern by the former Philippine Navy commander, Rear Admiral Alexander Pama, who wrote about it Saturday on Facebook. "This issue of national security is very important. The ownership of the Hanjin shipyard in Subic Bay will give the owner unlimited access to one of our most strategic naval and maritime assets," he said. Although this is a commercial shipyard, nothing can prevent its owners from making a naval base in de facto maritime facilities for other security purposes. Let us be vigilant and alert to serious security and other strategic implications of this problem. I urge our patriotic, the business community, and the government not to let Hanjin Shipyard fall into the wrong hands. Hanjin Philippines has failed to pay a $412 million loan, owes $900 million to South Korean creditors, and has recently been declared bankrupt, according to the Philippine Daily Inquirer newspaper. But China needs local partners to control shipyards, said Patricio Abanales, a Filipino expert at the University of Hawaii. His concern was that a partner might be linked to Philippine President Rodrigo Duterte, who had sought closer relations with China, he said. "Chinese people hang money, but Filipinos are very loyal to the U.S., he said. "There is sentimental loyalty from Filipinos about Subic. But maybe Duterte will ignore it." In 2015, when the U.S. Marines established a rotation presence in the Northern Territory of Australia, the government gave a 99-year lease to Darwin Port to a Chinese company. In the same year, China acquired a 99-year lease for a failed Sri Lankan port near the Indian Ocean shipping line financed by a Chinese loan. In 2017, the People's Liberation Army Navy established its first foreign base in an African country, Djibouti, just a few miles from Camp Lemonnier. The United States and its allies were involved in diplomacy in many small South Pacific countries last year to stop Chinese efforts to build a presence in that part of the world. Brad Glosserman, a Chinese expert and visiting professor at Tama University in Tokyo, said that everything China did was seen through the prism of bilateral competition with the United States. "I won't lose sleep because of this, but many people will raise their hands about it," he said about Subic's plan.
pagawaan ng barko ng Subic Bay ay pag-aari sa China, na nagiging sanhi ng pag-aalala sa Pilipinas. Hinahanap ng China ang komersyal na paanan sa isang estratehikong port na dating isang pinakamalaking pasilidad sa hakbong dagat ng US sa malayong silangan. Ang isang pares ng mga kumpanya ng Inchik ay nasa proseso ng pagbili ng isang malaking pagawaan ng barko sa Subic Bay mula sa South Korean Hanjin Group, iniulat ng lokal na media sa Sabado. Ang port, na dating kilala bilang Subic Bay Naval Base, ay tahanan ng libu-libong mga tripulante ng US at ang kanilang mga pamilya bago umalis sa Navy noong 1992. Ang port ay isang regular na port ng tawag para sa mga barkong pandigma at US Marines na gumawa ng mga beach fall na malapit sa lalawigan ng Zambales. Ang kahalagahan ng Subic ay lumago sa mga nakaraang taon sa gitna ng mga pagsisikap ng China na magtayo ng mga pasilidad ng militar sa mga artificial na isla at pag-angkin ng soberanya sa teritoryo sa west sa South China Sea. Ang balita tungkol sa plano ng pamumuhunan ng Inchik ay binati na may pagmamalasakit ng dating Philippine Navy Commander, Rear Admiral Alexander Pama, na nagsulat tungkol dito sa Sabado sa Facebook. Ang isyu ng national security ay mahalaga. Ang pagmamay-ari ng Hanjin Shipyard sa Subic Bay ay magbibigay sa may-ari ng walang limitasyong pag-access sa isa sa aming mga pinaka-strategic na nabibilang na dagat at maritime asset, sabi niya. Kahit na ito ay isang komersyal na pagawaan ng mga bapor, walang maiiwasan ang mga may-ari nito na gumawa ng base ng hakbong dagat at de facto maritime facility para sa iba pang mga layunin sa seguridad. Mag-ingat tayo at alerto sa malubhang seguridad at iba pang madiskarteng implikasyon ng problemang ito. Ang komunidad ng negosyo at ang gobyerno ay hindi hayaan ang Hanjin Shipyard mahulog sa maling mga kamay. Nabigo ang Hanjin Philippines na magbayad ng $412 milyon na pautang. May utang na $900 milyon sa mga Koreanong nagpautang at kamakailan ay ipinahayag na bangkarote, ayon sa pahayagan ng Philippine Daily Inquirer. Ngunit kailangan ng China ang mga lokal na kasosyo upang kontrolin ang mga barko, sabi ni Patricio Abinils, isang eksperto sa Filipino sa University of Hawaii. Ang kanyang pag-aalala ay ang isang kasosyo ay maaaring maiugnay sa Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte, na humingi ng mas malapit na relasyon sa China, sinabi niya. Ang mga mamamayang Chino ay kumukuha ng pera, ngunit ang mga Pilipino ay tapat sa US, sabi niya. May sentimental na katapatan mula sa mga Pilipino tungkol sa Subic. Ngunit maaaring huwag pansinin ni Duterte ito, noong 2015, nang itinatag ng US Marines ang presensya ng pag-ikot sa Northern Territory ng Australia. Nagbigay ang pamahalaan ng isang 79 na taong lease sa Darwin Port sa isang Inchik na kumpanya, sa parehong taon. Nakuha ng China ang isang 79 na taong lease para sa isang nabigong port ng Sri Lanka malapit sa linya ng pagpapadala ng Indian Ocean na pinondohan ng isang pautang sa China, noong 2017. Itinatag ng Navy's Liberation Army Navy ang unang dayuhang base sa isang Afrikanong bansa, Djibouti, ilang milya lamang mula sa Camp Lemonnier. Ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ay kasangkot sa diplomasya sa maraming maliliit na bansa sa Timog Pasipiko noong nakaraang taon upang pigilin ang mga pagsisikap ng Chino na bumuo ng isang presensya sa bahaging iyon ng mundo. Sinabi ni Brad Glosserman, isang Inchik na dalubhasa at propesor ng pagbisita sa Tama University sa Tokyo, na ang lahat ng ginawa ng China ay nakita sa pamamagitan ng prisme ng bilateral competition sa Estados Unidos. Hindi ako mawalan ng pagtulog dahil dito. Ngunit maraming tao ang magtataas ng kanilang mga kamay tungkol dito, sabi niya tungkol sa plano ni Subic.